Kwentong Bayan. Bago tayo magsimula, naniniwala ba kayo sa banal na tubig? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Aben. Taong 1996, Capiz. Ano ba yung dala mo? Kanina ka pa hinahanap ng tatay mo, anak. Marami nang nagpapagamot ngayong araw. Wala siyang katuwang doon. Saan ka ba nagsususuot? Wika ni Nanay Cora. Ito ho. Batang santonay. Wala nga lang pong mga kamay at paa. Nakita ko po habang naliligo kami sa suba. Di ba sabi ni tatay hindi dapat pinaglalaroan ng mga ganitong santo? Kaya kinuha ko na lang. Kawawa naman po eh. Papaguan ko ng kamay at paa kay Tio Gipo. Tugon ni Aben. Nako kang bata ka. Hindi lahat ng bagay na sira, maaayos pa. Tulad niyan. Masyado nang luma yung hawak mo. Siguro, matagal na yung nababad sa tubig kaya tignan mo. Kulay lumot na. O siya sige, magmadali ka na doon. Kailangan ng katuwang ng tatay mo. Magluluto ako ng tanghalian. Anong oras na rin? Wika ni Nanay Cora. Sumunod naman ang anak sa utos ng ina. Isinantabi na muna ang hawak na sirang santo. Ayon kay Aben, babalikan na lang niya ito matapos ang panggagamot ng ama. Kilalang albularyo si Tatay Nitoy. Halos araw-araw may dumadayo para lang magpagamot sa kanya. Magaling ang matanda hindi lang sa larangan ng panggagamot, maging sa paghilot o hindi kaya naman sa mga sakit na kailangan ng espiritual na gamutan. Pagkarating, naabutan ni Aben ng ama na tinatapos ang paghilot sa pasyente. Hindi nito napansin ang matandang masama din ang pakiramdam. Nakita ito ni Aben, kaya walang pagdadalawang isip niyang inalalayan ito. Dahil sa ilang taong kaagapay ng ama, alam na ng bata ang gagawin kung may ganong sitwasyon. Kumuha siya ng basura na nilagyan ng plastik at ibinigay sa matanda. Inabutan niya din ito ng isang basong maligamgam na tubig nang sa ganon maibsan ang nararamdaman nito. Laking pasasalamat naman ng matandang inabutan niya ng tubig. Sinabing napakabuti ni Aben. Maraming salamat sa iyo, bata ha. Ay napakasarap naman ng tubig. Lasang asukal. Lalo na't galing sa taong may busilak na kalooban. Balang araw, ikaw ang susunod sa yapak ng ama mo. Pero masigit pa sa kanya ang kakayahang taglay mo. Wika ni Tandang Naro. Nako po lolo, hindi naman po ko albularyo eh. At saka paano po ako magagaya kay tatay? Wala naman po akong alam sa ganyan. Gusto ko lang pong tulungan siya. Hindi naman po niya kayang mag-isa eh. Lalo na ngayon, mas dumadami po yung mga nagpapagamot. Tugon ni Aben. Bueno, mauuna na ako. Bata, wag mong isiping wala kang alam sa ginagawa ng tatay mo. Darating ang araw na ikaw mismo ang makakatuklas ng mga kakayahang taglay mo. Ingatan mo ang bagay na nakuha mo at maraming salamat sa tubig. Muling wika ni Tatang Naro. Nagtataka si Aben. Akala niya nakapila ang matanda para magpagamot. Naisip na lang niya na baka napadaan lang ito sa lugar. Ganun pa man, hindi niya na lang ito pinansin. Bagkus tinuon ng atensyon sa mga nakapila para mapadali ang lahat. Hinanay niya ng maayos ang mga magpapagamot. Binigyan din niya ng tubig ang mga pasyente para hindi sila mauwaw habang hinihintay ang ama. Maya-maya lang, tinawag siya ni Tatay Berto.
Nagpapaabot ito ng lana na ibibigay sa manghihilot para kahit hindi na ito pumunta, meron na siyang pamahid sa sakit ng katawan. Ayon kay Tatay Berto, mas mainam itong mapahiran para mas madaling maibsan ang nararamdaman. Gawin lang ito ng 2 beses sa isang araw. Ilang sandali pa inabot ni Aben ang maliliit na bote. Nagtaka ang pasyente kung sino ang batang nakahawak sa laylayan ng damit ni Aben. Sino yung kasama mong bata? Kapatid mo? Mang Berto, may anak ka palang maliit? Tanong ng pasyente. Bata, kapatid. Wala naman po akong kasama. Saka nag-iisang anak po ako. Nako, baka gutom lang yan. Kung ano-ano po yung nakikita nyo eh. Tugon ni Aben. Hindi mo ba nakikita? Ano yan, multo? Akalain mo nga naman pero hindi bali na nga, Mang Berto. Una na po ako ha. Maraming salamat po uli. Huling wika ng pasyente. Habang papalayo kagad namang nagsalita ang ama. Ayon kay Tatay Berto, nakakaramdam siya ng kakaibang presensya kay Aben. Ang pinagtataka lang nila kung bakit isang pasyente lang ang nakakita. Sinuri ni Tatay Berto ang anak. Mula sa noo, kamay, maging sa talampakan kinapa niya, hanggang sa inawakan niya ang pulso. Napabuntong hininga ang ama ng masigurado. Wala namang kakaiba kay Aben maliban sa presensya ng bata. Minuto lang ang makalipas. Biglang may dumating na mag-asawa. Sa paglalarawan ni Aben, lahat ng naroon napatakip ng ilong dahil sa baho ng mga ito. Umiyak naman ang ginang habang inaalalayan ng asawa na mugto din ang mga mata. Dahil sa matinding amoy, nag-alisan ang halos lahat ng nakapila. Ayon sa mga ito, sobrang nakakasulasok ng amoy na parabang nabubulok na laman. Ganun pa man, hindi ito pinandirian ng mag-ama. Bago ang lahat nag-usal ng pamproteksyon si Tatay Berto, batid niya na hindi pangkaraniwan ang dala ng mag-asawa. Maging si Aben, napausal na din ayon sa utos ng ama. Nanigurado silang hindi makakahawa ang dalang sakit ng mag-asawa. Kumuha ka ng pampausok. Malakas ang pakiramdam ko, anak. Mapapalaban tayo! O siya, sa mga nakapila po dyan, maaari pong bigyan natin sila ng espasyo. Pagpasensyaan nyo na po. Kailangan ng agarang tulong ng 2. Pwede po ba yung iba? Pumila na lang sa anak ko. Abet, sige na. Ikaw na muna ang umasikaso sa iba. Uunahin ko to. Wika ni Tatay Berto. Sige po. Oo nga po pala, Tay. Hindi ba tayo magsusuot ng pantakip sa ilong? Kahit ako po nasusuka sa amoy. Ayoko man po pero hindi ko po mapigilan. Nasusuka po ako eh. Tugon ni Aben. Tinignan ng ama ang itsura ng anak para mawala ang baho sa paligid. Kumuha ito ng kamangyan. Inilagay na pang pausok ng anak. Pinatakan din niya ng lanang ginagamit sa panghilot. Nagdalawang hanay naman ang pila. Isa sa ama at isa kay Aben. Nakiusap ang binata at nangingi ng pasensya dahil sa nangyari. Ayon sa kanya, hindi niya inaasahan ang pagdating ng mag-asawa. Umalis na ang ibang nakapila at sinabing hindi naman marunong ang bata, pero may ilan pang nanatili sa pila. Nag-umpisa na sa panggagamot ang ama sa kabila. Naglatag naman si Aben ng baso. Tila may bumubulong sa kanya na lagyan ito ng tubig. Ihipan ng usal, ipainom sa mga natirang magpapagamot. Hindi maintindihan ni Aben ang sumunod na nangyari. Basta ang alam ng bata, sinusunod niya lang ang tinig. Para saan ba to, Aben? Kakainom ko lang ng tubig eh, yung binigay mo kanina. Matagal pa kaya yung tatay mo? Baka pag inom ko nito, maihilang ako eh.
Wika ng pasyenteng si Marina. Ang naibigay ko sa'yo kanina, panglinis lang ng masamang enerhiya na nasa loob ng katawan nyo. Pero ito naman, banal na tubig na kayang manggamot ng kung anumang nararamdaman nyo. Huwag kayong mag-alala. Simpleng tubig lang yan na susubok sa paniniwala nyo. Tugon ni Aben. Nagtinginan ang lahat sa bata, habang yung iba naman ay nagbubulungan. Nag-iba ang tono ng pananalita ni Aben. Tila ibang tao ang kinakausap nila. Ilang sandali pa, ininom ng mga natirang pasyente ang tubig. Nung una, simpleng tubig nga lang ito. Pero makalipas ang ilang minuto, may tumayo. Tumawa ng malakas. Tumitig ito sa bata. Ang liwanag ng kasama mong bata. Maraming salamat, gumana yung pakiramdam ko. Hindi na sumasakit yung tiyan ko. Maraming salamat! Wika ng pasyenteng si Banoy. Maya-maya pa, nagsitayuan na din ng lahat ng nakiinom ng tubig. Halos lahat ng mga ito binati ang batang nakahawak sa laylayan ng damit ni Aben. Ilang sandali pa, natapos na ang panggagamot ng mag-ama sa mag-asawa. Ayon kay Tatay Berto, kinulam ang mga ito ng dahil sa inggit. Samantala, nagtaka naman si Tatay Berto dahil wala nang lumapit sa kanya na pasyente. Napapaisip kung ano ba ang naganap. May ginawa ka ba, anak? Mukhang marunong ka ng manggamot Pero napaka-imposible naman. Kanina lang hindi mo nga ako matulungan Tanong ni Tatay Berto. Kahit ako po tay nagtataka May nakikita po ba kayong bata? Sabi ng mga pumila sa akin kanina, meron daw po kong kasama. Ewan ko po, basta sinunod ko lang po yung mga bulong sa tenga ko. Baka po sa araw-araw na pag-aalay sa inyo, natuto po akong manggamot. Tugon ni Aben. Matapos ang araw na yun, naging matunog ang pangalan ni Aben sa buong sityo. Lahat ng mga napagaling sa banal na tubig na nagmula sa kanya, nagpatunay na magaling ang bata. Matapos magapunan, napag-usapan ng mag-anak ang mga nangyari, pero hindi na ikwento ni Aben ang napulot na batong santo. Itinabi niya ito sa kwarto. Gusto munang ayusin ang lahat ng pinsala bago ipakita sa ama. Natutuwa naman si Tatay Berto dahil ayon sa kanya, hindi lang nakakaalalay ang binata, bagkus magiging kalili na sa oras na dagsain muli sila ng magpapagamot. Hindi man araw-araw marami ang pasyente, pero malaking tulong ang pag-alalay ng asawa at anak. Maagang natulog ang pamilya. Samantalang si Aben naman, may bitbit na basahan at planggana ng tubig papasok ng kwarto. Nilinisan niya ang batang santo at binihisan ng maayos. Hindi maintindihan ni Aben sa sarili pero para bang may enerhiya na umahatak sa kanya para gawin ang mga bagay na ito. Inabot na ng hating gabi ang ginagawa. Nakatulog na lang si Aben na nakaupo. Kinaumagahan nagising si Aben. Wala na ang santo sa harapan niya. Hinanap ito ng bata sa lahat ng sulok ng kwarto, pero hindi niya makita. Napabuntong hininga na lang ang bata at inisip na baka kinuha ito ng ina na hindi nagpaalam sa kanya. Nay, nakita niyo po ba yung batang santo? Yung bitbit ko po kahapon? Nilinis ko po yun kagabi. Hindi ko na po alam kung nasa na. Tanong ni Aben. Yung santo. Ando sa mesa. San ba galing yon? Cora, binili mo. Pero walang damit. Saka medyo madumi. Aben, linisan mo yon. Maganda yung ilagay sa kubo na pinagagamutan natin. Wika ni Tatay Berto. Ano? Paano po nangyari yun? Nilinis ko na po yan kagabi sa katay. Paano siya nabuo? Kagabi lang walang kamay at paa yan
Hindi din ganito yung itsura niya bago ako nakatulog. Ayusin ko pa sana. Pero paano kaya yan napunta dito? Tanong ni Aben. Nagkatinginan ang tatlo at hindi na nagsalita pa ang ama. Binuhat ang batang santo at sinuri. Wala naman siyang nakitang sira. Dagdag pa ni Tatay Berto, kailangan lang na malinisan at madamitan ng sa gayon. Pwede nilang mailagay sa altar. Sumang-ayon naman ang ina. Hinanda na ng ina ang damit nito nang maisuot na sa batang santo. Natuwa naman si Aben nang makita na maayos na ito. Ayon din sa ama. Ang santong iyon ay palaboy. Hindi pa nila alam kung saan ito nagmula. Tanghali na nang may naghanap kay Tatay Berto. Nung araw din na yun, wala silang pasyente maliban sa dalagang tumawag sa ama. Ayon dito, kailangan muli ng tulong ng mga magulang na nagpagamot kay Tatay Berto pero nung nakaraang araw. Ang sabi ng dalaga, akala nila gumaling na ang karamdaman pero pagkagising kinaumagahan, mas lumala ang sakit nila at hindi na makalakad. Akala ko po ayos na yung lahat eh. Akala ko din po hindi kaagad gagaling ang karamdaman ng nanay ko pero bakit po mas lumala? Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam yung gagawin eh. Wika ni Maria. Kumalma ka, iha. Ay Berto, Aben, ay sige na't puntahan nyo na, nakakaawa naman eh. Hindi ko man alam ang nangyari. Pero sana, malunasan ang sakit ng mga magulang mo. Tugon ni Nanay Cora. Nakatingin lang si Aben sa dalaga. Ilang sandali pa inabutan niya ito ng tubig. Hindi para kumalma. Meron siyang nararamdaman na kakaibang presensya kay Maria. Pinalayo niya ang ina dahil ayon sa bata, baka madamay ito, lalo pat hindi niya kayang maglagay ng pangontra sa sarili. Kagad namang dumistansya si Nanay Cora, habang si Tatay Berto naman, inayos na ang mga dadalhin para sa panggagamot. Abala naman si Aben sa pagsuri sa dalaga. Matapos mainom ang tubig na bigay ni Aben, nagtaka si Maria dahil may naramdaman siyang hagod sa lalamunan. Kagad napawi ang bigat ng loob na nararamdaman. Nagtaka ito kung anong klaseng tubig ang binigay sa kanya. Dahil wala na silang oras, nagmadali na ang mag-ama. Napangiti si Aben sa dalaga. Nakatingin ito sa kanya na tila nagtataka. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Maria na magtanong kung bakit may kasamang maliit na bata si Aben. Napalingon naman si Aben. Maging ang ama wala namang nakikita. Ayon sa dalaga, nakahawak lang ito sa laylayan ng damit ng bata at tahimik lang na nakatitig sa kanila. Nagkipit balikat na lang ang mag-ama dahil wala talaga silang nakikita. Minuto lang ang lumipas, narating na nila ang tahanan ni Maria. Napahinto naman si Tatay Berto nang maramdaman na sobrang bigat ng paligid. Nagbitaw pa ito ng mabigat na salita nang mapagtantong hindi basta sumpa ang ginawa sa pamilya. Bagkus makakadamay ito ng ibang naroon sa oras na hindi malunasan. Nag-usal ng pamproteksyon ang ama habang si Aben naman nagpatuloy sa pagpasok. Tila hindi nito inintindi ang ginagawa ng ama. Nababahala man si Tatay Berto sa ginagawa ng anak. Wala na siyang nagawa dahil mabilis ang kilos ng bata. Bitbit ang lagayan ng tubig. Pinasok ni Aben ang kwarto kung nasaan naroon ang mag-asawa. Ni hindi ito nababahala sa posibleng mangyari sa kanya. Bagkus parang may sanib ito na itinaas pa ang kamay at may binibigkas na mga kataga. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Berto nang makita na sumuka ng insekto ang mag-asawa. Nakakasigurado ang matanda na ito ang ginamit ng mambabarang. Inutusan ni Aben ang mga insekto.
Nararamdaman naman ni Tatay Berto ang puwersang galing sa mga kataga ng anak. Maging siya hindi lubos akalain na kaya ito ni Aben. Ay, kilala kita. Ngayon kung hindi mo ititigil ang ginagawa mo, yung mga alaga mo ang mismong papatay sa'yo. Bibilang ako. Alam kong naririnig mo ko. Pumasok ka sa pamamahay na to, di ba? Ngayon, linisin at tanggalin mo ang lahat ng sumpang ibinigay mo. Huwag mong intayin na ako mismong mag-utos sa mga alaga mo na patayin ka. Wika ni Aben. Iba na naman ang boses nito. Nanginig ang katawan ng mag-asawa. Alam ni Tatay Berto na naririnig ng mambabarang ang sinasabi ni Aben. Minuto lang ang nakalipas. May pumasok na matandang babae sa tahanan. Purong itim ang suot at may dalang garapon. Sa paglalarawan ni Tatay Berto, nanginginig ang babae habang iniipon ang mga insekto at ibinabalik sa garapon. Hindi inaasahan ng lahat ang pagload nito sa harapan ni Aben. Nagmamakaawa at humingi ng tawad. Maawa ka. May mga anak ako na umaasa sa akin. At saka, hindi ko naman ginawa ang lahat ng ito para lang makapanakit. May kasalanan din sila. Wika ng mambabarang. Kung ano man ang problema, hindi solusyon ang ginawa mo eh. Paano kung nadamay yung walang kinalaman sa gulo? Hindi ako ang magdedesisyon ng lahat. Sila, ang mga taong ginawan mo ng masama. Tugon ni Aben. Nananatiling iba ang boses nito. Kung ano man po yung nagawa ng mga magulang namin sa'yo, pati po sa pamilya mo, sana sapat na kabayaran na po yung paghihirap nila. Halos nawalan na po kami ng pag-asa na gumaling sila eh. Ikaw lang pala yung gumawa. Diyos na ang bahala sa'yo. Salamat Aben ha, Tatay Berto. Sigurado kung tapos na yung gulo na to, di ba? Hayaan na po natin siya. Matapos ang usapan, umalis na ang matanda bitbit ang mga insektong nasa garapon. Pero patay na ang lahat ng ito. Ayon kay Aben, kung hindi niya pupuksain ang mga iyon, baka magamit pa sa iba. Bago naman umalis ang matanda, inihipan niya ito sa bumbunan. Hindi man sigurado kung ano ang pamamarang iyon. Nakakasigurado naman sila na hindi na ito makakapaminsala. Kumuha muli ng baso si Aben. Nilagyan ito ng tubig. Pinainom sa pamilya ni Maria. Makikita pa rin sa itsura ng mga magulang niya ang sinapit. Sinigurado naman ng binata na magiging maayos na ang lagay ng pamilya. Laking pasasalamat naman ng mga ito sa mag-ama. Kaso nga lang, nanatiling malaking palaisipan sa mga napapagaling ng bata. Yung bata din na nakahawak sa laylayan ng damit ni Aben. Ayon naman sa paliwanag ng ama, gabay ito ng ama na nagmula sa Santong Palaboy. Hanggang sa kasalukuyan, maayos ang naging buhay ni Aben. May pamilya na ito at isang anak. Ginawa naman nila ng altar ang palaboy na santo. Hindi ito inilagay sa kubo na pinagagamutan, bagkus tinago ito sa loob ng tahanan. Ayon kay Aben, palagi niyang kasama ang santo, kaya hindi na ito kailangan pang ipakita sa iba. Baka meron lang magka-interes at nakawin sa kanya. Hindi naglaon. Naging kilalang manggagamot si Aben sa lugar. Marami siyang natulungang tao nang walang hinihintay na kapalit. Masaya si Aben sa nagagawa niya sa buhay. Marami siyang natutulungan. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang gabay na Santong Palaboy.
Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Louie. Taong 1987, Iloilo. Ang pamilya ni Louie ay nakatira sa isang barangay sa Iloilo. Bukod sa napakalaki ng sakop ng lugar, marami rin ang pamilyang nakatira. Kaya masasabing maingay talaga ang lugar, lalo na kapag may mga kaganapan. Bagamat masaya manirahan sa lugar, hindi namumuhay sa ganitong paraan si Louie. Bata pa lang siya, mailap na ito sa mga tao. Habang lumalaki, palagi lang itong nakakulong sa tahanan. Ayon naman sa ina, hindi niya hinahayaang makihalubilo ang anak, lalo na sa mga taong mahilig mangutya, dahil may kakaiba kay Louie. Ito ay may napakalaking balat sa muka. Bukod dito, tinubuan din ito ng napakayabong na buhok. Dahil malawak ang sakop, halos matabunan na ang muka ng binata. Pero kahit ganun pa man, kung tutuusin, wala namang masama, lalo pat lumaki na mabuting tao si Louie. Pero minabuti pa rin niya na umiwas para hindi na gaanong makarinig pa ng masamang salita. Dahil sa sitwasyon, kahit ganun ang pagpapalaki sa kanya, may mga pagkakataon na nais ni Louie na makihalubilo. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, dahil walang magawa sa tahanan, lumabas muna si Louie. Sa labas ng bakuran, may mga nakatambay na kasing edad niya. Sinubukan ni Louie na lapitan ang mga ito, pero tila nilalayuan siya at pinandidirian. Hindi nagtagal, diretso na itong pumasok ng tahanan. Nagulat ang lahat nang makita si Lolo Loncio na pabalik-balik ng lakad sa kusina. 75 taon na ang matanda, kaya kailangan na itong alagaan. Ayon naman sa mga magulang, manggagamot ito noong kabataan niya, kaya kahit papano mahaba ang buhay ng lolo. Sa kasalukuyang edad, nagagawa pa nito ang mga bagay na pinagkakabalahan noong binata pa. Habang si Louie naman, bilang taong bahay, palagi niyang kausap si Lolo Loncio. Dahil malalim ang pagkakaintindihan ng dalawa, ito na ang tinuring niyang matalik na kaibigan. Samantala, dahil sa mga nakita, nagmamadali namang pumunta si Louie sa kwarto ng lolo. Naabutan nito ng binata na naghahabol ng hininga. Kahit nanghihina na ang katawan na matanda, nagawa pa rin itong tawagin ang pangalan ni Louie. Sa paglapit ng binata, hindi niya napigilan na tumulo ang mga luha. Hindi na nakapagsalita si Louie at niyakap na lang ang lolo, hanggang sa may iniabot ang matanda sa kamay niya. Pabulong din itong sinabi na itago na muna iyon, at kapag nailibing siya, pumunta si Louie sa albularyong si Tandang Empo para alamin ang patungkol doon. Kaagad naman itong tinago ng binata sa bulsa. Hindi na niya muna pinansin pa ang sinabi ng lolo. Bagkus tumugon na lang ang binata na kailangan niyang magpagaling at magpalakas. Pero totoo na may hangganan ang buhay. Pagsapit ng hapon ng mismong araw ding yon, binawian ng buhay si Lolo Loncio. Wala nang nagawa ang pamilya. Matagal naman na ang buhay ng matanda, at ayon sa kanila, kinakailangan ng magpahinga ni Lolo Loncio. Magmula ng araw na yon, hanggang sa matapos ang lamay ng matanda, nanatiling walang imik si Louie. Palaging nasa sulok lang ng tahanan, at maging ang mga magulang, hindi ito makausap ng maayos.
Hinayaan naman nila si Louie. Inintindi na lang ng mag-anak na baka hindi pa matanggap ng binata ang lahat. Labis itong nasaktan dahil sa lalim ng ugnayan kay Lolo Lonsyo. Isang umaga, pagkagising pa lang ni Louie, biglang pumasok sa isipan niya na hanapin ang batong bigay ng lolo. Madali naman niya itong natagpuan dahil nakatago yun sa aparador. Pagkahawak ng binata sa bato, doon lang niya ito nakita ng maayos. Ayon sa kanya, isa itong maliit na bato pero hugis ugat. Sa unang tingin, halatang solido ito kaya ilang beses niyang inihampas sa lupa. Pero hindi man lang nabitak o nasira ang hugis nito. Sa patuloy na pagkilatis ni Louie, hindi pa rin niya malaman kung para saan ba yon. Kaya nagpasya si Louie ng araw ding yun. Pupuntahan niya ang naibiling albularyo na si Tandang Empo. Samantala, nang matapos makapag-almusal at maayos ang sarili, lumabas na ito ng tahanan at habang naglalakad, diretso lang ang tingin ng binata. Pero may ilang tao talagang tititigan siya mula ulo hanggang paa. Matapos yon magbubulungan o kaya na may kukutsain ng binata. Dahil doon, takot nang humingi ng tulong sa ibang tao si Louie. Tinandaan na lang niya ang lahat ng impormasyon na binigay ng lolo. Kabisado niya ang direksyon papunta sa tahanan ni Tandang Empo. Halos 2 oras rin ang nilakad ng binata bago marating. Nang tuluyang makita ang bungad ng tahanan ng albularyo. Dahan-dahan ito sa paglapit. Tatawagin na niya sana si Tandang Empo pero... Oh, bakit ngayon ka lang iho? Ilang linggo na matapos na mailibing ang lolo mo ah. Halika, pasok ka muna. Wika ng matanda. Nang titigan ito ni Louie, doon lang niya napagtanto na ito na si Tandang Empo. Tugma ang itsura ng matanda sa dating deskripsyon ng lolo. Sa pagmamasid ni Louie, marami siyang iba't ibang klaseng mga bato na nakita. Tila ang lahat ng iyon ay napakahalaga kay Tandang Empo dahil meron silang sari-sariling lagayan. Pero ang mas nakaagaw pansin sa binata, nang makita niya ang batong nakapaloob sa napakalinis na bote. Ang batong yon ay pareho sa binigay sa kanya ng lolo. Bago pa man nawala ang lolo mo, matagal ka na niyang naibilin sa akin. Bata ka pa lang, alam ko na ang kahinaan mo, ang takot mo sa mga tao. Napakatapang mo bata. Diyan ako napawilib sa iyo. Ang nais ko lang sana, kapag naranasan mo na ang mga bagay na ginagawa ng normal na binata, huwag naman sana magbabago ang ugali mo. Panatiliin mong maging mapagkumbaba dahil yon ang nararapat. Wika ng albularyo habang naglalakad papalapit kay Louie. Matapos ang ilan pang leksyon sa buhay, hiningi na nito kay Louie ang dalang bato. Wala namang pagdadalawang isip na inabot yon ng binata. Gamit ang baon ng niyog, nilagay ng matanda ang bato at hinaluan ng kamangyan. Meron din itong binudbod na puting butil na mas maliit pa sa palay. Hinalo yon ng matanda at nang masiguradong iisa na ang kinalabasan, nagsindi ito ng apoy at nagsimulang isagawa ang ritual. Nag-uusal ang matanda na tumagal na rin ng halos kalahating oras. Matapos yon, dahan-dahang inalis ni Tandang Empo ang bato sa bao. Inilapag sa isang pulang tela. Ang batong ito ay tinatawag na bertod ng puting luya. Bahagi ng ugat ng halamang luya na nagiging bato. Hindi natin alam pareho kung papaano ito nakuha ng lolo mo. Pero hindi naman yun imposible. Magaling siyang albularyo noong kabataan niya.
Ang bertud na ito ay maswerte sa negosyo. Bibigyan ka rin ito ng kakayahan sa pakikipagkapwa. Sa kaso mo, nararapat mo itong magamit para mas magkaroon ka ng malawak na koneksyon sa mga tao. Pero tandaan mo lang, hindi sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan mong sumang-ayon sa mga tao. Maraming demonyo na umaaligid sa bawat individual. Yon ang pinakamalupit nating kalaban. Wika ng albularyo. Matapos magsalita, iniabot na nito kay Louie ang bertud. Sa muling paghawak ng binata, may naramdaman siya na kakaibang enerhiya sa katawan. Sigurado si Louie na sa bato ito nanggaling. Nang matapos sa mga bilin si Tandang Empo, nagpaalam na ang binata at umuwing nakatali sa bewang ang tangan. Kagaya ng nakagawian, diretso lang sa tahanan ng binata. Dahil alauna pa lang na mga panahong yon, natulog muna ito sa kwarto. Samantala, nang nasa mahimbing ng pagkakatulog, ginising naman ito ng ina at nagwikang may naghahanap sa kanya sa labas. Napakunot ang noo ni Louie dahil ni isang beses wala namang naghanap sa kanya. Bumangon na rin ito at lumabas ng bakuran para silipin. Hindi siya makapaniwala nang makita ang binata na may dalang supot ng gulay. Ito ang binata na minsang nang maliit kay Louie at pinagtawanan siya sa publiko. Nang lapitan naman ito ni Louie, kaagad namang tinapos ng binata ang dating hindi pagkakaintindihan. Ayon dito, naroon lang talaga siya sa tahanan ni Louie para personal na humingi ng tawad. Dahil sa narinig, kahit hindi makapaniwala pero kaagad naman itong pinatawad ang kaharap at tinanggap ang dalang nasa supot. Matapos yon, hindi na nagtagal pa ang binata sa tahanan. Nagpaalam na sa pamilya ni Louie. Hanggang sa sumunod pang mga araw, tuwing lalabas siya ng bakuran marami nang nakikipag-usap sa kanya. Maging ang mga magulang ng binata, nagtataka sa mga nangyayari. Pero maligaya ang mga magulang dahil sa sayang dulot nito sa anak. Sa araw-araw itong nararanasan ng binata, doon lang niya napagtanto na ang lahat ng iyon ay dahil sa tanga na bertud. Ginumpirma pa niya yon kay Tandang Empo. Hindi naman siya nagkamali dahil totoo ang hinala. Kahit ganon masaya pa rin ang puso ni Louie. Sa pagkakataong ito, labis ang pasasalamat ng binata dahil naranasan na rin niya kung papaano tanggapin ang lipunan. Buong buhay ni Louie, tahanan lang ang kasama niya. Ibang-iba sa pakiramdam na bigla na lang lumawak ang mundo. Sa katunayan, maraming naging kabarkada ang binata. Hinahayaan lang naman ito ng magulang na sumama sa mga kaibigan. Kahit papano makilatis ang ama, may mga pagkakataong hindi nito pinapayagang lumabas at makisama ang anak sa ibang kabataan. Pero malakas talaga ang impluwensya sa atin ng mga kaibigan. Dahil sa pakikipagbarkada, hindi niya naiwasang lumaki ang ulo dahil ayon kay Louie, alam niya na anumang oras may dadamay sa kanya lalo na sa mga panahong hindi nakakaintindi ang mga magulang. Nagpatuloy ang ganitong paniniwala ng binata. Tuluyan niyang nakalimutan kung papaano siya pinagtiyaga ang bigyan ng sobrang pagmamahal ng mga magulang ng mga panahong walang tumatanggap sa kanya. Isang araw, tanghaling tapat nagkagulo ang mga tao sa barangay ni Louie. Halos lahat ng mga ito napatakbo papunta sa ilog ng lugar. Dahil sa kuryosidad, pumunta din doon ang ama ni Louie. Kinabahan nito nang makita ang sariling anak na nakapulagta sa ilog.
Nagmamadali naman itong binuhat at dinala sa pinakamalapit na albularyo. Nang mga panahong yun, albularyo lang ang mapupuntahan dahil malayo ang mga ospital sa lugar. Samantala, maswerte naman dahil kaagad nagamot ng albularyo ang mga natamong sugat ni Louie sa tagiliran. Hindi naman ito nakakaramdam ng sakit sa katawan, kaya diretso na itong inuwi ng ama para makapagpahinga. Nang nasa tahanan na, hindi pinalampas ng ama ang nangyari at natanong ang binata. Kaagad naman nilahad ni Louie ang totoong sinapit. Sa unang pagkakataon, sinabi niya sa mga magulang ang bertud ng puting luya. Ayon dito, yon ang dahilan kung bakit siya ginulpi ng nagpakilalang kaibigan. Nais nitong kunin ang kanyang tangan. Nangongolekta ito ng bato dahil hindi pumayag si Louie na basta na lang ibigay. Pinagtangkaan nun ang buhay niya. Dagdag pa ng binata, hindi naman bumitaw sa katawan ang bertud noong tangka itong agawin sa kanya. Samantala, wala namang bakas ng pagkagulat sa mukha ng mga magulang. Ayon sa ama, dati pa man alam nilang sa kanya ito ipapamana ni Lolo Loncio dahil siya ang may higit na nangangailangan. Dagdag pa ng ama, ang bertud ay nagbibigay ng subok kung karapat dapat ba ito sa nagtatangan. Pero sa puntong yon, sinabi ng ama na hindi yon maaaring mapa sa kanya. Dahil kahit sa napakababaw na rason, nagawa na niyang talikuran ang mga magulang. Dahil sa narinig, hindi naman kaagad nakaimik ang binata. Maya-maya pa, bigla itong nakaramdam ng pangangati sa bewang. Nang silipin ang bertud, imbes na puti ay purong itim na ito na tila nasunog. Kaagad na napatanong ang binata kung ano ang nangyari. Tumugon naman ang ama. Isa itong senyales ng hindi pagsang-ayon ng bertud sa nagtatangan. Kahit gustuhin pumunta kay Tandang Empo para maitanong ang mga nangyari, hindi na nagawa ng binata dahil sa sakit na iniinda. Nang sumunod pang mga araw, nanatili lang si Louie sa tahanan. Hinintay ang paghilom ng mga sugat. Sa mga panahong yon, suot pa rin ni Louie ang bertud pero hindi kagaya ng dati. Wala na ang dating kakaibang enerhiya at purong itim na rin ang bato. Nang kaya nang makapaglakad ng maayos, kaagad itong pumunta sa tahanan ni Tandang Empo. Kinumpirma naman ng albularyo na tama ang lahat ng sinabi ng ama. Dagdag pa ng matanda, inaasahan niyang magkakamali si Louie. Hindi naman ito seryoso sa pagtanda ng mga ibiniling kondisyon. Wala nang maitutulong pa ang albularyo. Isang beses lang kung magbigay ng pagkakataon ng bertud. Dahil dito, hindi na nagtagal pa si Louie sa poder ni Tandang Empo. Nag-umpisa na itong maglakad pa uwi. Hindi kagaya ng dati na kapag naglalakad, marami ang bumabati sa binata. Ngayon, muli na namang bumalik ang naririnig ng mga panglalait. Nagmadali na lang siya sa paglalakad at bumalik sa dating gawain. Hindi niya tinitignan ang mga nakakasalubong. Diretso na kaagad sa tahanan. Nang makauwi, pumunta ang binata sa salamin at nang makita ang sarili, bigla na lang itong humagulgol sa kakaiyak. Sa puntong yon, paulit-ulit sa pagtatanong sa salamin kung bakit maganda lang ang higit na mas pinapaboran ng mga tao. Bakit nga ba tuwing may kakaiba, kailangang maiparamdam dito na hindi siya tanggap ng lipunan? Habang umiiyak,
Kasabay nun ang pag-alala niya sa mga memorya na kasama ang lolo. Ito lang ang nagbibigay sa kanya ng mga salitang nagpapagaan ng kalooban niya. Napakabigat at napakasakit sa pakiramdam. Pero pinigil niya ang pag-iyak at lalong mas pinagtibay ang kalooban. Matapos yun, nahiga na lang ito sa kwarto at maghapong natulog. Magmula ng araw na yon, bagamat mabigat sa loob, buong puso na lang niyang tinanggap ang leksyon sa kanya. Itinago na lang niya ang bato sa lalagyan. Sa araw-araw na pagmamasid sa tahanan, lalo na sa mga magulang, dito niya unti-unting napagtanto na baka hindi para sa kanya ang buhay sa labas ng tahanan. Masigit na kailangan siya ng mga magulang na mga panahong yon. Si Louie na lang ang meron ang mga ito. Kaya naman ang panahong nasa barkada si Louie, naiiwan ang mag-asawa sa tahanan. Kahit papano, nahihirapan na ang ina sa pagkilos sa loob ng tahanan. Madalas na ang pamamanhid ng parehong kamay nito. Samantala dahil sa sitwasyon, napagpasyahan ni Louie na itago na lang ang bertud na pamana ng lolo. Lumipas pa ang 7 taon. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Louie. Bagamat kakaiba ang itsura, may itinakda pa ring babae ang itaas para sa kanya. Nabiyayaan sila ng 2 anak. Ang isa sa mga ito ay namana ang katangian ng ama. Pero ipinangako ni Louie sa sarili, hindi niya ito ikukulong at bibigyan ng malungkot na buhay. Kaya simula pagkabata, hinayaan niya itong makihalubilo sa mga tao. Kakaiba man ang itsura, pero hindi ito katulad ni Louie na kinukutya. Sa katunayan, marami din ang kusang lumalapit sa anak. Para sa kanya, nawala man ang katangian ng bertud sa kanya. Ngunit sa lahat ng yon, masaya pa rin si Louie dahil napunta sa anak ang kakayahan ng bertud ng puting luya. Kwentong Bayan.